Kamusta mga kaibigan? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito ako para magbahagi sa inyo ng isang kwento na kapupulutan ninyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pakilike lang po ng ating video. Pakiclick na rin po ng subscribe button, ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Halos hindi nakatulog si Beatrice ng magdamag. Hindi niya matanggap na ang mga taong halos nagpalaki sa kanya ang siya pang magtatangka sa buhay niya. Masakit sa loob niya ang kanyang natuklasan. Mahirap palang mapagitna sa betrayal at pagmamahal. Kailangan din niyang mag-isip ng mabuti. Hindi niya maaaring alisin sa pagiging katiwala si Tata Dindo nang hindi natutumbasan ang maraming taon na ipinaglingkod nito sa rancho. Iniisip din niya kung sino ang maaaring ipalit sa pwesto nito. Wala na siyang taong pwedeng pagkatiwalaan na makakapagpatakbo ng maayos sa rancho. Pagkaalmusal kinabukasan ay pinulong niya sina Tata Dindo at Yaya Celia. Mabigat na mabigat ang loob niya. Parang hindi niya kayang sabihin sa dalawa ang kanyang pasya. Ngunit hindi na niya kailangan pang patagalin ang desisyon niya. Tata Dindo, Yaya Celia, gusto ko pong maging matapat sa inyo. Kahapon, hindi lang basta nasiraan ang sinasakyan namin ni Migs. May nakialam sa sasakyan ng hindi ko nalalaman. Sinadyang tanggalan iyon ng preno. Kapwa nagulat ang dalawang matanda. Gusto niyang mainis. Umarte lamang ba ang mga ito? Paano ikagugulat pa ng dalawa ang bagay na yon kung ang mga ito ang gumawa niyon? Kahapon din pagdating namin ay narinig namin ni Migs ang pag-uusap ninyo. Tinitignan niya ang lalaking katiwala. Ang sabi ninyo, gumagawa kayo ng paraan para magkaroon naman ng pakinabang ang maraming taon na ipinaghirap ninyo sa paglilingkod sa rancho. Sabi pa ninyo, maraming pwedeng mangyari. Lalo na ngayon, wala na si Papa. Siguro naman, hindi nyo ako masisisi kung kayo ang pagbintangan ko na may kinalaman sa muntik naming disgrasya kahapon. Pero Beatrice, wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Napahumindig na wika ni Tata Dindo. Hindi ko kailanman gugustuhing mapahama ka. Lalong hindi ko magagawang pagtangkaan ng buhay mo. Sa katunayan, hindi ko na pinaimbestigahan ang nangyaring pakikialam sa preno ng sasakyan ko. Aalis kayo rito na dala ninyo ang retirement benefits na nakalaan para sa inyo. Hindi mo magagawa sa amin ito, Beatrice. Naiiyak na sabi ni Yaya Celia. Naiiyak din siya. Hindi madaling paalisin ang mga taong mahal niya. Isipin pa lang na hindi magiging parte ng kanyang araw-araw na buhay ang mga ito ay masakit na sa loob niya. Patawad po, pero kailangan kong gawin ito. Nagkakamali ka ng bintang, Beatrice, pagmamatigas pa ni Tata Dindo. Sa kabila ng kanyang pagdududa sa mag-asawa, ay binahagihan pa niya ng mga ito ng porsyento mula sa net profit ng rancho. Iyon man lamang ay maging pabuya niya sa mga ito sa ilang taon. Matapat ding naglingkod ang mga ito sa kanila. Ngunit sa kabila niyon, ay sa kabila pa ng isang katiyakan na pinagtangkaan ng katiwala ang buhay niya. Naaawa at nanghihinayang pa rin siya sa mag-asawa. Si Nito, isang matagal ng tauhan sa rancho ang ipinalit niya sa posisyon ni Tata Dindo. Bukod sa mas bata ito, nakitaan niya ito ng angking galing sa pag-aalaga ng mga kabayo at baka. Maaaring kulang pa sa experience si Nito.
sa mga biglang pagpapasya at pangkalahatang ikabubuti ng rancho. Ngunit wala siyang magagawa kundi ang magdasal na maging maayos pa rin ang lahat sa ilalim ng pamamahala nito. Papa, kung buhay pa kayo, ganito rin ba ang magiging desisyon ninyo? Matagal nyo kong tinuruan sa pagpapatakbo ng rancho, pero mahirap pa rin mag-isa, Papa. Mahirap na wala na kayo. Gusto mo bang mag-stroll? Napatingin siya sa kalalapit na si Migs. Agad na umabot ang mga daliri nito upang pahirin ang ilang butil ng luha na nalaglag mula sa kanyang mga mata para maalis sa isip mo ang nangyari. Kahit sandali, alam kong hindi madali sa iyo ang ginawa mo. Kung ako ang nasa posisyon mo, siguradong mahihirapan din ako. Tumango na lamang siya. Nagpahila siya rito hanggang sa makalabas sila ng bahay. Ang sabi ng isang professor ko noong college, ang isang tao raw na may takot sa kahit saang bagay ay hindi makakawala roon hanggat hindi niya hinaharap yon. I've seen your face pierce not just twice, but 3 times already. Masasabi kong matapang ka na nga, Beatrice. Pero hindi ko pa rin masasabing naging matapat ako sa pagpapaalis ko kina Tata Dindo. Ang totoo, nasaktan ako sa ginawa ko. Ayoko nang maulit pa yon. Beatrice, ganito talaga sa mundo. Hindi ito perpekto lalo na ang mga tao rito. The best we can do is face whatever challenge life is giving us. Ako man, sa maikling panahon na inilagi ko rito, natutuhan ko ring irespeto at pahalagahan sina Tata Dindo. Hindi ko rin gusto na ganoon katatanda ang mga tagapaglingkod ko ay masasabit pa sa isang pangit na pagtatangka. Pero paulit-ulit man tayong manghinayang, wala na ring silbi dahil lalong hindi sila dapat nakaisip na manakit ng kapwa nila. Hindi ka nila dapat pinagplanuhang madisgrasya sa sasakyan, Beatrice. Yun ang isipin lang ang kapakanan ng kapwa mo ay napakasama na. At ginawa nila yon nang hindi man lang isinaalang-alang na para ka na rin nilang tunay na anak. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Migs. Pero hindi pa rin maalis ang pangit na pakiramdam ko sa sarili ko. Inakbayan siya nito at pinisil-pisil ang kanyang punong braso. Nandito lang ako para sa iyo. Pero aalis ka rin. May iwan mo pa rin ako, Migs, na mag-isa. Himbing na himbing sa pagtulog si Beatrice nang bigla niyang gulantangin ng mga putok ng baril. Parang malapit lang yon. Sanay na siya sa lugar nila. Nabigla na lamang may nagpuputukan, ngunit karaniwan sa bundok iyon nagmumula at malayo sa kanila. Maya-maya pa ay may kumakatok na sa pinto ng kanyang silid. Kinabahan siya. Sandali lang, aniya, sabay balikwas ng bangon. Hindi siya magkandatuto sa pagsusuot ng kanyang roba. Nang buksan niya ang pinto, si Migs ang nakita niya. May nagtangka na namang pumasok sa rancho, Beatrice. May nahuling isa sa mga tauhan mo. Nakipagbarilan sila sa iba pero tumakbo agad ang mga yon. Pinatawag ko na sa police station ang maid. Nasa tabi ng silungan ang lalaking nahuli. Nanlulumong hinigit niya ang kanyang roba. Halika't puntahan natin. Bugbog sarado na ang lalaki nang makita niya. Marahil ay pinagpapalo ng batuta ito ng mga tauhan ng rancho. Tanong niya. Ngunit gaputok man ay hindi umimik ito. Kahit nang dumating na ang mga pulis, ay hindi pa rin ito nagsalita. Inimbitahan siya ng mga ito sa istasyon ng pulisya, ngunit hindi siya sumama. Sinito na lamang at ang dalawa pa, mga tauhan ang pinasama niya. Total naman ang mga ito ang naroon na mangyari ang pagtatangka. Ayon sa mga tauhan ng rancho,
4 na tao raw ang nagtangkang pumasok sa kural. Sinira ang mga ito at ang isang bahagi ng bakod. Ngunit natunugan agad ng mga bantay ang pagtatangka, kaya isa pa lamang ang nakapapasok. Sinalubong na ito ng mga tauhan ng rancho at pinaputukan. Gumanti ng putok ang mga ito. Ngunit sa bandang huli ay tumakbo na lamang ang 3. Sa palagay mo, may kinalaman sa kanila si Tata Dindo? Tanong niya kay Migs nang makaalis na ang mga pulis. Posible, yes. Pero kilala ko ang lalaking nahuli ng mga tauhan mo. Natatandaan ko siya. Isa siya sa miyembro ng mga rebeldeng kumuha ng kotse at mga gamit ko noon. Ibig sabihin, konektado sa kanila si Tata Dindo. Posible yon, pero hindi tayo nakakatiyak. Isipin mo na lang kung gusto ka pa rin napapaniwalain ni Tata Dindo na wala siyang kasalanan sa'yo. Pakikilusin ba niya ngayon ang mga taong iyon para looban ang rancho? So, walang koneksyon kay Tata Dindo ang mga nagtangkang yon. Hindi ba mas iyon ang lohikal na isipin? Nagbungtong hininga siya. Naguguluhan talaga siya sa takbo ng mga pangyayari. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, inililink ang mga nahuling sospek sa naunang pagtatangkang nakawan sa rancho. Naging malinaw na rin ang identity nito. Isa nga ito sa mga rebelde. Dahil doon ay nagkaroon ng malawakang manhunt sa mga rebelde. Hindi lamang pala ang rancho niya ang pinagtangkaan ng mga ito. Marami na rin mga magsasaka at ilang pang kalapit na rancho nila ang ninakawan ng grupo. Tumagal ng 1 linggo ang pagtugi sa mga rebelde bago nahuli ang mga ito. Ngunit ang leader ng mga ito at 2 pang kasama ay hindi na matagpuan. Hinihinalang ng ibang bayan ang mga ito. Mapapanatag na rin ang rancho sa wakas. Wika ng Ninong Reynold niya, ito ang naghatid balita sa kanila tungkol sa pagkahuli ng mga rebelde. Tama kayo, Ninong. Talagang namroblema rin ako sa security rito sa rancho. Noong nakakagala pa ang mga yon. Noon naman, buhay pa si Papa, wala kahit isang instant na nagkaroon ng attempt na nakawan dito sa rancho. Naiintindihan ko ang pamroblema mo. Mauuna talaga sa iyo ang takot. Nahandle naman po ng tama ni Beatrice ang sitwasyon. Sagot naman dito ni Migs. 2 beses nang nagkita ang mga ito. Noong una ay nang minsang pasyalan nila ang ninong niya sa bahay nito. Pati yung mga ibang pagbabagong ginagawa niya sa rancho, naging beneficial naman. Migs, wala kang alam sa pagpapatakbo ng rancho, kaya hindi mo talaga masasabing nakabuti ang mga ginagawang pagbabago ni Beatrice dito. Now, don't get me wrong, mahal ko ang inaanak ko. At naniniwala akong mahusay siyang naitrain ng papa niya. Pero, iba pa rin ang isang lalaking may experience sa mga ganitong bagay. Gusto niyang ma-offend sa sinabi ng ninong niya. At sa nakikita niyang biglang pagpormal ng mukha ni Migs ay ganun din ito. Nagtitimpi lang marahil. Bakit ganon ang tono ng ninong niya? Ano ba talaga ang pinupunto nito? Kaya nga parang wala ka ng problemahin, Beatrice. Ibenta mo na lang sa akin ang rancho. Tutal naman, hindi talaga ito ang hilig mo noon. Pinilit ka lamang ng kumpadre na ilagay ang hilig mo rito. Napatingin si Mig sa kanya. Nauunawaan niya ang dahilan ng tingin nito. Sa pagkamatay ng papa niya, lumantad na ang mga interes sa rancho. Una ay si Tata Dindo. Ngayon naman ay ang Ninong Reynold niya. Hayaan po ninyo, Ninong. Pag-iisipan kong ang alok ninyo. Bibigyan kita ng magandang presyo para sa buong lupaing nasasakupan ng pag-aari mo ngayon.
I'm sure, kung makakapagsalita lang ang papa mo ngayon, kukumbinsihin ka rin niyang ipagbili na lang sa akin ang rancho. Nang wala na ang ninong Reynold niya, ay kinausap siya kaagad ni Migs. Akala ko ba ang lupang nakatiwangwang lang ang gustong bilhin ng ninong mo? Yun nga lang ang alam ko. Hindi ko ina-expect na magiging interesado rin siya pati na sa rancho. Ipagbibili mo nga ba sa kanya? Of course not. Bakit hindi ka kaagad tumanggi? Sinabi mo pang pag-iisipan mo. Ayoko namang gawin yon. Bilang paggalang na rin sa kanya, gusto kong isipin niya na kinukonsider ko rin ang alok niya. Ganon din naman ang suma total nun. Tanggihan mo siya agad o later man, madidisappoint pa rin siya. Alam ko, pero mangyari man yon, at least hindi sasama ang loob niya sa akin. Hindi nga kaya, ngayon ko naiisip na baka nga walang kinalaman si Tata Dindo sa pakikialam ng preno ng sasakyan mo. Napamata siya rito. Hindi ako magagawang ipahamak ni Ninong Reynold. Sana nga, Beatrice. Pero paano ka makakatiyak? Lumitaw na ngayon ang talagang interest niya sa rancho. At sa palagay mo ba, may kakayahan siya para bilhin ang rancho? Yan pa ang isip na iniisip ko. Average lang ang buhay nila. Bukod sa pensyon niya, ay ang 2 apartment lang nila ang pinagkukunan niya ng income. Saan siya kukuha ng pambili sa rancho? Sa kabila niyon, ipinapa-assess niya ang isang expert ang halaga ng rancho. Lumilitaw na hindi bababa yun sa 120 milyong piso. Kasama na ang lahat ng ari-arian niya. Sakay na si Beatrice ng pick-up truck patungo sa bahay ng Ninong Reynold niya. Pero nagdadalawang isip pa rin siya sa pagpunta roon. Kung hindi lamang sa pakiusap ni Sheila na pilitin niyang makapunta. Hindi na siya tutuloy. Ipinaimbita siya ng ninong niya rito. Siya lamang daw. At humigit kumulang ay alam na niya ang dahilan. Nais nitong pag-usapan nila ang tungkol sa alok nitong bilhin sa kanya ang rancho. Mabuti naman at hindi mo kasama ang asungot na si Migs. Sa lubong ng ninong niya sa kanya. Ninong naman, bakit niyo naman nasabing asungot si Migs? Iha, don't tell me na wala kang idea kung ano talaga ang pakay niya sa pagbabakasyon sa rancho mo. Napatitig siya rito. Malisyoso ang itsura nito sa sinabing iyon. Ang akala mo ba, may gusto talaga sa iyo ang lalaking yon? Beatrice, baka hindi mo alam kung gaano karaming babae ang nakakasalamuhan ng Migs Alejandro na yon. At napakaraming magaganda sa kanila, edukada, at hindi nalalayo sa uri niya. Sa palagay mo, bakit nagtsatsaga siyang sundan ka rito at ligawan? Hindi po niya ako nililigawan, Ninong. Pero pinaiibig ka niya. I can tell. Ang imahe na ipinapakita niya sa iyo ay isang knight in shining armor. Gusto niyang paniwalaan mo, tagapagligtas mo siya. Pero hindi yon ang ulterior motive niya, kundi ang kayamanan mo. Hindi naman po siguro, Ninong. Ano ka bang bata ka? Imulat mo nga ang mga mata mo. Walang binatang magtsatsaga sa isang hindi kagandahang probinsyana nang dahil lang sa pag-ibig. Itanim mo yan sa isip mo. Nasaktan siya sa sinabi nito. Ngunit hindi naman siya masalungat ito. Kahit siya ay naniniwalang hindi siya kagandahan. Si Migs lang ang nagsasabing maganda siya. Tama nga siya. Tama ang kanyang ninong. May ulterior motive kaya si Migs sa paglapit sa kanya. At tungkol naman sa rancho mo, wala naman talaga akong balak na bilhin iyon. At kahit gustuhin ko man, alam kong wala akong kakayahang bilhin iyon. Pero bakit po inalok ninyo akong bilhin iyon? Ipinarinig ko lang kay Migs. Alam ko ang rancho naman talaga ang puntirya niya. Ngayon, gusto kong papaniwalain mo siya na ibinenta mo sa akin ang rancho. Yun lang ang paraan na isip ko. Para kalimutan na niya ang interest niya rito. Pero Ninong,
Mahirap po yata ang gusto ninyong mangyari. Kung palalabasin nating ibinenta ko sa inyo ang rancho, syempre ay magkakaroon din po ng takeover. E di palalabasin nating binili ko lang pero ikaw pa rin ang magpapatakbo. Ninong, hindi ko po siguro kayo maaaring sundin tungkol sa mga bagay na yan. Hindi ako sanay sa mga pagpapanggap. At kung may ibang motibo nga si Mig sa paglapit-lapit sa akin, alam kong malalaman ko rin yon. Umiling ito. Mukhang huli na ako. Sa tingin ko ay naiimpluwensyahan ka na niya ng husto. Noon lumabas si Sheila. Hey! Ano bang pinagtatalunan ninyong dalawa? Dinner time na. Pumasok na tayo sa komedor. Nakakapagtakang hindi na binanggit ng ninong ni Beatrice ang tungkol sa kanilang pinag-uusapan nang kumakain na sila. Saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit nang pauwi na siya, bumalik na naman sa isip niya ang sinabi ng ninong Reynold niya. Kung iisiping mabuti, may punto rin naman ito. Wala siyang ibang malapit na kamag-anak. Kapag ka namatay siya, malamang na paghahati-hatian ang kanyang maiiwanang kayamanan sa kawang gawa at sa mga tagapaglingkod. Ngunit kung mag-aasawa siya, tiyak na sa asawa niya maiiwan ang lahat ng kayamanang iyon. Iyon ay kung una siyang mamamatay at kung hindi sila magkakaanak. Pagsapit niya sa tulay kung saan natagpuan niya noon ang duguang si Migs. Nakita niyang naroon ang binata. Parang sadyang may hinihintay ito. Nang makilala marahil nito ang sinasakyan niya, ay mabilis siyang hinarang nito. Hinintuan niya ito. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang usisa niya. May problema, Beatrice, sagot nito. Halatang tensyonado ito. Binuksan niya ang lock ng pinto at pinapasok ito. Anong problema? Paano ka napunta rito? Talagang inabangan kita. May natuklasan akong hindi mo ikatutuwa. Ano? Magkasabwat pala sina Ate Mary at Nito. Nagpaplano silang iligpit ka. Si Ate Mary pala ang utak ng lahat. Nalaman kong siya ang nag-uutos sa isang tauhan ng rancho para galawin ang preno ng Bighorn. Kaya muntik na tayong madisgrasya. Diyos ko, hindi siya makapaniwala sa narinig. Kaya nga kita inabangan dito. Hindi ka maaaring umuwi sa rancho ngayon. Delikado. Nanganganib ang buhay mo. Sa tingin ko, desperado silang mailigpit ka. Dahil nakikialam na raw sa iyo ang ninong mo. At ayaw nilang masira ang mga plano nila. Pero, hindi pwede. Hindi pwede na hindi ako bumalik sa rancho ngayon. Lahat ng gamit ko ay naroon. I won't let you. It's too risky. Kaya naisip kong dalhin ka na lang ngayon sa amin sa Maynila. Mas ligtas ka ron. Mas mabuti nang isipin ng lahat na itinanan kita kaysa mapahama ka sa mga kamay ng mga taong yun. Ano? At dito na po nagtatapos ang 8 bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!